Si Pinoy ang pinakamalalang presidente. The worst president. Hanggang dumating si BBM, mga kababayan. Na tila pinapalabas ito si Topacio, si BBM na ang pinakamalalang pangulo. The worst president in Philippine history. Mahinang leader daw, mga kababayan, ay mahina sa pamamalakad at yan daw ang gustong-gusto ng Liberal Party. Etong Liberal Party ngayon, mga kababayan, na nasa likod ng pagpapa-impeach kay VP Sara Duterte. Dahil in history daw, mga kababayan, ay napaka-controlling daw ditong mga Liberal Party. At yung mga hindi nagpapakontrol sa kanila ay kanila itong pinapatumba. Pilit pinapatumba ang mga political career nila, mga kababayan. Kagaya na lang nitong si VP Sara. Panoorin niyo po, ha. Nanalo si Noy Noy, one of the worst presidents ever. Actually, One of the worst president ever until... presidents ever. Actually, the worst until dumating ang kasalukuyang administrasyon. Tinalo pa ni BBM si Panot, mga kababayan. Agree tayo dyan. Oo. At least yung sunoy-noy sinabi niya, hindi ako magnanakaw. Oo. Pasyunga-syunga lang siya, mga kababayan, ha. Pero yung mga tauhan niya, hindi natin alam. Pero apparently, mga kababayan, ginamit lang din pala ng mga taga-liberal, mga kababayan, si Noynoy Aquino. Kaya nga sila galit na galit, mga kababayan, sa mga Duterte sa likod ng, hindi naman ginipit ni dating Pangulong Digong, no? Nung bumaba sa pwesto si Noynoy Aquino. Hinayaan lang niya, mga kababayan. Hindi kagaya ng ibang presidente na sa tuwing sino yung papalitan nila, ipapakulong. Si PRRD, hinayaan lang niya si Pinoy. Tapos galit na galit pa rin ang mga taga-liberal. Dahil, mga kababayan, puppet lang pala daw itong si Pinoy ng Liberal Party. Yung partidong dilawan, mga kababayan. Mahina ang leadership ni Pangulong Marcos. Madaling mauto. Madaling nauto. Kahapon nga, ibinalik. At isa pa, ang asawa, mga kababayan, Idilawan Araneta. Yan ang mga dilawan, mga kababayan, ng Liberal Party. Yan yung mga grupo ng mga alta. Yung feeling mayaman yung ilan. Sila na ang righteous, sila lang ang may alam. Kaya, kapag mayroong mga taga-probinsya, mga kababayan, minamaliit nila kagaya ng mga Duterte. Sa Kamara, yung mga articles of impeachment ni Vice President Sara dahil gusto nilang magkaroon ng klarifikasyon ang Kamara tungkol sa mga... Itong in-explain ni Atty. Topacio, mga kababayan, ha, ay ang nasa likod ng hakbang na ito sa pagpapa-impeach kay VP Sara. Kasali ang mga dilaw, mga kababayan. Sama-sama silang babangag muli dito sa ambisyosong sina Tambaluslos, si BBM. Sama-sama silang babangag Pero andyan pa rin ang taga-liberal. Sinasabing constitutional infirmities o mga depekto. Hindi ko po sinasabi na yung mga congressmen, yung mga members ng House, ang may depekto. Wala po akong sinasabi. Ang mga kulang-kulang siguro, mga kababayan. sinasabi ko po ay yung impeachment na case nila. articles. Article Yun nga po of ang sinasabi natin. Bata, ibinalik Kaya lagi nating inuulit-ulit yung mga nagsasabing dapat nang isulong yung impeachment dahil sa konstitusyon, sabi ng konstitusyon, di ba? Sabi ng yan ang lagi palusot nila. mga nagpapahayag niyan ay mga profesor Galing-galingan. daw ng batas sa University of the Philippines, yung Isa pa yan. Yung mga anti-Duterte, mga kababayan, mga double standards. Ateneo, School of Management, De La Salle, di ba? Yung mga elitistang mga eskwela. Sundin daw ang konstitusyon. Nasa saligang batas daw. Dapat yon ang sundin. Pero sila ay tahimik doon sa GAA. Yung mga insertions. Di ba? Unconstitutional din yun. Walang pahayag talaga, mga kababayan, doon sa GAA. Na malinaw sa konstitusyon, mga kababayan, na dapat mas malaki ang education department. Ayun, DPWH, mga kababayan, ang mas malaki. Totoo. Yung mga blanco. Ang budget ay pinakamalaki ay DPWH at hindi Department of Education. Hindi ba labag din sa saligang batas yun? Nagsalita ba kayo? Wala. Oo, di ba? Wala. Yung kay Pangulong Duterte, di ba labag yun? Sinong tatanungin yun, mga kababayan, na dapat dumaan sa local court? Basic yung mga kababayan Parang nasa grade 1 lang yun. Tahimik sila, mga kababayan. Wala kaming nakita, wala kaming narinig.
sa konstitusyon yon. Nagsalita ba kayo? Wale. Wale! Yung ginagawa ng Quadcom, violation of the right to Quadcom. remain silent, the violation of the right to counsel, violation against of the right against self-incrimination. Nagsalita ba kayo? Wale. Wale. Tahimik. Sasabihin yung constitutional. Kayo, yung si Attorney Cayosa. Yung mga dilaw kasi yan, mga kababayan. Yung mga double standard ngayon. Yung pilit nilang mga kababayan, no? Pinapasabi kung sino yung source, si Ka Eric. Tapos, hindi nila sinabi, pinakulong sina Dr. Lorraine Badoy at si Ka Eric. Grabe. Attorney Mel Santa Maria, yung si Attorney Tamase. You are grocery cart constitutionalists. Para kayong nag-grocery, pinipilit Ito lang ang gusto ko. Ito lang. yung gusto nyo. Yung ayaw nyo, iniiwanan nyo. Pag unconstitutional, lahat unconstitutional. Yung akap. Di ba? Constitutional ba Tahimik yun? lang sila. Ba't wala kayong marinig sa inyo? Yung Walay. sinabi na ni Congressman Chanco na nakatali yung pagpirma sa impeachment. Bagoong Pilipinas na mismo nagsabi niya na. Ginawang parang pang-blackmail ba kababayan? Parang bribe, budget. Doon sa pag-release ng mga Conditional pondo ng release. congressman. Hindi ba kung totoo ay bribery yun? May sinabi ba kayo? Wala rin! Wale. Tahimik. Kayo naman alam nyo kung bakit? Kasi Bakit? etong mga to ay mga dilawan. Ayan na mga kababayan. Yan ang mga ugaling dilaw na mga taga-liberal. Obvious na obvious naman Anong plano niya na? Ito gusto kasi nila Yan ang plano ng dilaw ha. Pakinggan mo. matuloy yung impeachment. Di mga dilawan. Kasi nawala sila sa picture. Mga dilawan, Na inidoro mga kababayan. Mga altad daw sila Sila na ang matalino na inidoro. umpisang mawala sa picture yan noong tinanggal nila si Erap. Nanalo si Erap, di ba? Hindi yan ang kandidato ng mga dilawan. Populist president yan. Mahal ng masa. Ayaw nila. Kasi yung mga dilawan, ayaw nila sa masa. Ang tingin nila sa masa, mga mangmang. Ang tingin sa atin. Dirty. Hampas lupa. Yan ang kanilang tingin siguro mga Ay, mga kababayan. walang alam. Sila lang ang matalino. Kami lang ang smart. Sila lang Magic. ang may dignidad. Sila lang ang Dignidad ba yung kumakain ng saba ng may saba mga kababayan? may alam sa batas. Yun ang mentalidad niyan. Sina De Lima, sina Leni Robredo, Tuwad na daan. yan, di ba? Sina Contreras, sina Francis. Si Habad. Sino nga ba yung Habad? Kay Darian. Yan ang iniisip nila. Kayong lahat, wala kayong alam. Kami lang. Nagyabang mga kababayan na taga-Europe daw ang kanyang style. Tapos, nakakita lang ng touchscreen na mga kababayan na coffee maker. Grabe, picture agad. Ayun ka lang nakakita ng touchscreen na coffee maker Habad kay Darian. Nangutya pa sa taga Mindanao, Sub-Saharan daw ang Human Development Index. Nga magaling. Nasopla sila nung nanalo si Erap. Di ba, pinatanggal nila. Opo. Pumasok si GMA. Akala nila mamamanipulate nila si GMA. Hindi nila kayang napakatalino manipulahin. ni GMA. Hindi nila mamanipulate. Tapos kakampi nila ang media mga kababayan na. Yan, kung kakampi ka sa mga dilaw, kakampi nila ang media. Hindi nila Kaya ngayon, kakampi ni Ngag-Ngag mga kababayan dahil si Marcos isang Marcos sa dilawan. Yan si BBM. kayang gawing puppet si President Gloria Macapagal Arroyo kasi matalino, may sariling isip. Mas matalino sa kanila kasi hindi naman sila masyadong matalino. Akala nyo lang matalino Yan ang tinatawag ng mga pseudo-intellectuals. Okay. False! Hindi nila makontrol si GMA. Pretentious genius, sabi ni Ano Pacquiao. ginawa nila? Ilang kudeta ang kanilang Pinagdaanan. pinagtangkahang gawin laban kay GMA. Tigasin si GMA. Hindi sila umubra. Nag-resign pa en masse. Yung mga gabinete niya, di ba? Yung Hayat 10. Di ba? Sino ba yun? Yung dating galing sa The Firm, sina Dinky Soliman. Di ba? Nag-resign. Ang dami. Then they called on her to resign. Opo. Yung Hayat 10. Hindi Hayat 10. umubra. Yung Hayop 10 yun Ayaw pa. Tawag yung iba. Sorry. Wala rin nangyari. Hindi ninyo pinag-resign. Wala Yung Garci. Akala nyo, mapapatumba nyo na si GMA. Hindi nyo pa rin napag-resign. Marunong Nasira ang ni GMA mga kababayan imahe dahil araw-araw inaatake ng media.
Wala pang social media noon eh. Pati tayo nga dati mga kababayan, parang nagalit din kay GMA. Ginawa din yan nila kay Binay o inoperate nila mga kababayan ang media kay Villar. Ang hindi lang nila kayang patumbahin mga kababayan kahit araw-araw nilang siniraan si dating Pangulong Digong. Hindi naniwala ang tao. Pero mga kababayan, ang naniwala ang ICC. Mga dilawan din ito mga kababayan, kakampi ng mga komunista, mga makakaliwa. Sorry eh. Oo, yun ang tama, yun ang tao. Pag mali, nagsosorry. Nagsasorry, okay. Tinry nyo pa na sabihin kay Noli De Castro, kaming bahala sa'yo, ikaw magiging Vice President. Si Kabayong Noli. At least si Kabayong Noli hindi pala nag-traitor mga kababayan kay GMA, inalok na maging presidente. Parang hindi marunong din mga kababayan eh. Kaya nga bumalik doon sa pag-broadcast na lang mga kababayan. Sumama ka lang sa amin, ayaw ni Noli, loyal si Noli. Oh, Loyal, pero ang katotohanan niyan mga kababayan, parang wala din kapasidad. loyal si Noli De Castro, saludo ako dyan. Kinauusap pa nila sa Hong Kong, wag nilang sabihin hindi. First hand ang information ko. Ano nangyari Inalok. sa inyo? Walay. Kamote. Then, after that, nanalo si Noy Noy. Di namamayagpag na naman sila. Mga dilaw, Aquino. Pero Pero puppet lang. sila. Naging unang-una, nasira na naman sila kasi one of the worst presidents ever. Actually, the worst until dumating ang kasalukuyang administrasyon. Nakuha ang corona mga kababayan ng worst president. Nakuha ni BBM na daw. Sabi ni Topacio. Siya na ang worst president. Agree. Nangamote kayo, yung kandidato nyong dilawan, na karanggo nyo, na holier than thou, Pariseo, si Pariseo. Marojas, Olats, Marimar! Olats. kay Duterte. Di naman kayo, di ba? Grabe So, yung history mo Sira ang political career ni Marimar Rojas mga kababayan. Then, nangamote na naman kayo kay Bongbong, pero ang ginawa nyo sa tagal nang wala kayo sa poder, kinoo-op nyo, mahina ang leadership ni Pangulong Marcos. Na-absorb ng dilaw ang mga kababayan. Si Marcos, si Bongbong. Kalaban nila dati, pero mas kalaban nila ang mga Duterte. Madaling mauto at may mga tao doon na Madaling desperado mauto na dahil mahina, sabi ni Topacio. alyansa kahit kanino na lang kasi Lalong-lalo na sa asawa niyang Admiral. bubuking na sila ng taong bayan kaya bagsak ang approval rating nila. Nagplano sila. Yun lang. Paano kami sisingit dito? Eto, yun nga ang pinlano nila. Kita mo, unang-una. See, mga kababayan, ang history ng mga dilaw. Yan, mga salot na yan mga kababayan. Pag-alyansa, yung House leadership, pati ba naman yung mga komunista na mapupuksa na sana kung tinuloy-tuloy lang nila yung Isang pitik na lang ng mga komunista mga kababayan, ubus na. Anong ginawa ngayon nila Tambalustos, sila BBM? Parang binigyan pa ng tsansa mga kababayan dahil ginamit nila yung mga makakaliwa yung mga legal fronts para atakihin ang kanilang kalaban. analysis ng Duterte administration. The oldest communist insurgency in the world. Mahigit 50 taon na. Lahat ng communist insurgencies, wala na. Kamote na. Ito lang natitira kahit nga sa China. Yung communism salita na lang kahit sa Russia. Wala na, tinanggal Market na. economy na yan, salita. Kapitalista na sila Ano mga lang kababayan. yan. Dito pinipilit pa rin nila yung Marxism, Leninism, ay nako. Leninism nila parang bulating sumasayaw. Hadukin! Leninism nila, diba? Pero Eto, attorney, pinlano nila tong impeachment. Anyway, ikikwento natin yan kung ano sa analysis. Ito, napakaganda nitong analysis ni Ginoong Rob Rances na agree ako rito. At tatalakayin natin yan sa pagbabalik ng Yes, Yes, Let's Yo, go, Topacio! Topacio! Panoorin nyo sa part 2 mga kababayan ang analysis. So anong masasabi niyo dito? Post your comments below.